Okay po, salamat po sa privilege na binigay niyo po sa akin. At siguro sama po sa prayer mamaya yung aking para akong may sore throat. Kaya po parang may sore throat na pauwi sa sipon, hindi ko po alam. Okay, kung malinaw po dyan at mamaya po medyo nagulo signal namin, problema po ng aming signal po. Ngayon, ang akin pong, sa atin pong parang Bible study po, ay tuturo ko lang po itong isang bagay about a passion for knowing Christ. Ayan, a passion for knowing Christ. At isa po sa tinatawag nating ultimate desire ni Paul is to know Christ. At yun po yung mga foundational na isa po yan sa pundasyon ng isang Kristiyano, that bago tayo umaral ng iba pa mang aral o doktrina, we must first, I must have a passion in knowing our Lord Jesus Christ. At yung pong ating text ay dyan po sa Philippians 3 verse 8, 9 to 10. Ay basahin lang po natin sandali. Yung Philippians 3. Ayan, Philippians 3, 8 to 10. Basa ko po dito. Sabi po, "Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith." And then verse 10, "that I may know him and the power of his resurrection." Tayo po muna ay manalangin. Ama, ikaw po ang aming guro. Gabayan po kami, makita po namin ang kahalagahan ng pagkakilala sa iyo at sa iyong mga attributes or character. Ay tulungan po kami na makita ka through the words of your sa Bible, Panginoon, na malinaw po naming makita at makilala ka ng personal, Panginoon. Salamat po. Gabayan po kami. We pray in Jesus' name. Amen. At meron lang pong instance po dito, i-quote ko lang yung John 1:16 at saka John 14. Meron pong pagkakataon dito na ang mga disipulo, they were arguing tungkol dun sa salita ni Kristo na maipakita mo sa amin ang Ama. Pero let me quote ito munang John 1:16 at gusto nating nagkamali ako, 1:18 pala yan. Sorry, Staria. No? John 1:18. At basahin ko na rin po kung mali yun na ibigay ko sa iyo. At titinan ko lang dito sa aking Bible. Ano po. John 1:18, ang sabi po rito ay, "No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him." Nung ang mga apostle ay they were arguing na at sinasabi ni Kristo na siya at ang Ama daw ay iisa. And one of the disciple yata dito by the name of Philip, ang sabi sa kanya is, "Show us the Father." Show us the Father dyan sa chapter 14. Pero let me quote lang itong sa chapter 18 na ang sabi dito, "God has not seen, or no man hath seen God at any time, only the begotten Son, which is in the bosom of the Father." Yung salitang only the begotten Son, which is in the bosom of the Father, he had declared him. The only way
that we can see or we could see the Father is through His Son, Jesus Christ. There will be no time ever na makikita natin ang Father habang nandito tayo sa earth. At the representation of the character of the Father is His Son, Jesus Christ. Kaya po si Kristo po ang ating larawan ng ating Ama. Bagamat sila ay iisa sa pagka-Diyos, pero Jesus Christ is the image of the Father na ating sinasampalatayanan. Kaya isa po sa bumabagabag sa isipan ng mga apostol, well, kung kayo at ang Ama, kung ang Ama at ikaw, Panginoon, ay isa din, show us the Father. Ngayon, dyan po sa 14, ay lipat lang po tayo sandali. At kukod lang po ako. At isa po sa mahalagang foundation ng doktrina ay ito pong person of Christ. At sino po si Kristo sa Ama? Yung distinction ng Ama kay Kristo, because sometimes, di ba, we pray in the Father, tapos we pray it through in Jesus' name. So we should know yung relationship ng Ama sa anak and who represent the Father, which is si Christ. Diyan sa 14 verse 8, ito po ang sabi. And Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficient us. Pakita mo sa amin ang Ama, kontento na kami. And Jesus said unto him, I have been so long time with you, and hast not thou known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father, and how sayest thou then, show us the Father? At sinasabi rito ng Panginoon sa mga disciple, ang tagal mo na akong kasama, Philip, ay hindi mo pakilala ang Ama. So, natural po sa isipan ng isang tao na mag-isip na yung Ama at si Kristo ay isa sa bilang. Yan po ang nasa isipan ni Philip. Pero sinagot po ito sa verse 10 ng ating Lord. Ang sabi doon, I believest thou not that I am in the Father and the Father in me. Yeah, so yun po yung talagang sagot dyan. The only thing kung bakit iisa ang Father and the Son is that yung term na ginamit dito, the Father is in me. Ang sabi po doon, the Father in me. Okay, I am in the Father and the Father in me. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He has done, or He doeth the work. Kaya po yung pagiging, isa po sa aral dito na tinutukoy dito, yung pagiging isa ni Kristo sa ating Ama, ang ibig niya sabihin ay yung Ama ay nasa sa akin at ako'y nasa sa Ama. That is the context na tinuturo po ni Lord dito about Paul, kasi ang isipan o di Philip, kasi ang nasa isip ni Philip ay ang Ama at si Kristo ay iisang persona. Ano po? Kaya dyan po sa verse 10, yan po talaga ang susi ng talata na ang pagiging isa ng Ama at ni Kristo ay yung sinasabi rito, the Father is in me and I in the Father. Kaya ang sabi po yan, yung ganon. Okay, let me proceed po dun po sa ating ilang mga outline. Binigyan ko lang po ng konting introduction po yan para makita po natin ang ilang mga background in knowing the Lord. How do we know the Lord? Meron po lang dito isang tanong na number 1 na tanong dito, isa lang po yung nasulat kong outline ko. The earnest passion of Paul was to know Christ, sa verse 10. Ayan po, the earnest passion of Paul was to know Christ. Kung meron pong isang, masasabi natin, ultimate desire si Paul sa kanyang buhay Kristiyano, at kaya siya naging matatag na Kristiyano,
sa kabila ng mga pag-uusig sa kanyang buhay, sa kabila ng mga bagay na dinanas niya sa paglilingkod, is that because he knew who Christ is and he knew who God is in his life. Kaya mahalaga po sa ating mga Kristiyano ang makilala talaga ng malalim na pagkakilala ang ating Panginoong Jesucristo, dahil sa Panginoong Jesucristo, diyan po natin makikita ang Ama. Isa sa pundasyon ng buhay ni Pablo ay ang pagkakilala sa Diyos. Yan po, nasa ating outline. Isa po sa pundasyon ng buhay ni Pablo, at nabasa natin kanina sa text, ay yung pagkakilala sa Diyos. Kung meron pong isang napakahalaga kay Pablo, ay gusto niyang makilala ang Diyos, makilala si Kristo, kung sino siya talaga sa buhay natin bilang mga tagasunod at bilang mga Kristiyano. Meron po akong nilagay na tanong diyan, how about ikaw? Bakit naging Tagalog? How about you? O how about us naman? Do we have that passion in knowing Christ personally? Ayan. At kadalasan po kami mga pastor, kami mga Bible student noon, pag kami ay naghahanap ng mga mensahe, ay we always focus on some doctrine at mga bagay na sometimes may controversy, or sometimes yung mga aral na kabisado mo na. Pero seldom, nung mga bagong Kristiyano tayo o bagong pastor kami, ay seldom we don't explore itong isang parte ng Biblia na ito, yung pagkakilala kay Kristo. Ayan. At sa akin po, ngayong ako'y nagpapastor na, dito ko nakita yung kahalagahan na makita natin talaga, o yung pagkakilala kay Kristo ay paano natin makikilala ang isang Diyos na hindi mo naman nakikita. Let me point a question dyan. Histeria, yung merong question akong nilagay. At ito po yung sasagutin natin tanong, how can we know God? Paano po natin makikilala ang Diyos kung siya naman hindi natin nakikita? Pangalawa, hindi natin nararamdaman yung presence niya physically. Pangatlo ay we don't know Him as close as a person na kilala natin. So, paano natin makikilala talaga ang ating Diyos in a way na maging close tayo sa Kanya? So, naturally, ang sagot po riyan ay, the answer is, so by His attributes or yung character or yung dealing niya with His people. So, ito po yung sagot, by His attributes or character or dealing with His people. Kasi sa tatlong bagay na ito, o dalawa, kasi yung attribute at character ay isa ito, ay doon lang po natin makikita, ma-appreciate ang Diyos sa ating buhay. At naalala ko po na ang Diyos po ay, nung ako'y nag-aaral sa Bible School, napakarami palang pangalan. At nung time na yun, medyo nalito ako, bakit napakadaming pangalan ang Diyos? Yung pangalan Jehovah lang, napakadami na ng parang variant name na karuktong ng salitang Jehovah o Jehovah. So doon pala, ang bawat pangalan po ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang karakter o ng kanyang attributes sa panahon na yon na siyang nangungusap sa mga tao. For example po, ang ating Diyos ay nangusap kay Abraham by the name of El Shaddai, dahil yung salitang El Shaddai means the one who supplies or the one who sustains. O kaya by that name, nagpakilala ang Diyos kay Abraham by that name El Shaddai, kasi by that name ay kanyang pinapaabot yung kanyang karakter o yung kanyang attributes kay Abraham bilang Diyos na nagsusustain. At pinakita niya ito by sustaining them and giving them yung binhi na napakadami. So sa time na yan o sa panahon na yan ay yung pangalang El Shaddai o pangalang Lord God ang pangalang alam ni Abraham. Pero sa time ni Moses, iba po.
Nagpahayag ang Diyos sa pangalang Jehovah kasi God at that time will perform as a Savior sa panahon ni Moses to deliver ito mga Israelite out of bondage. So by that name, Jehovah, ay pinapakita niya ang kanyang character or attribute para i-communicate nga yung pangalan niya through Moses and through His people that our God is a saving God, kasi ang ibig sabihin ng Jehovah ay Savior, na kung saan kinuha yung pangalang Jehoshua o Joshua at variant ng Jesus being our Savior. So, ang sagot po dito is we can know Him, we can know God by His attributes or character and dealing with His people. Kung paano nakikipag-deal ang God sa kanyang bayan ay we will know Him sa mga bagay na ginawa niya at ibinigay niya sa tao. Ngayon, ang ating pong titingnan lang dito, ilang mga points lang about the attributes of God in the book of Genesis. Ito po kasi pinaprepare kong lesson na hindi ko pa naituturo sa church ay pinoporma ko pa lang po. Kaya hindi gaano organized po ito. Ngayon, ito pong attributes na ito, makikita natin, the attributes of God in the book of Genesis. Pag sinabi po nating attributes po, ay ito po yung tinutukoy na characteristic. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Nakita ko po yung halimbawa doon sa Corinthians 3:11 na sinabi doon, ay mayroong binanggit na foundation, precious stone, gold, silver, tapos precious stone, tapos wood, and then hay, o yung mga dayami. Ito pong apat na bagay na ito ay may kanya-kanya pong attributes kung tawagin or characteristic. Halimbawa po, itong apat po na ito ay padaanin po natin sa tubig. Well, siguro ang unang-unang malulusaw ay yung dayami, tapos yung tawag dito yung kahoy, pero yung precious stone at saka yung tawag dito yung gold and silver ay hindi maapektuhan. So yun po yung tinatawag nating attributes o katangian ng mga materials na ito. In the same way, God, may mga attributes po siya na ipinapahayag sa atin sa Bible, na ito yung kanyang, doon natin makikita yung kanyang dealing at yung kanyang, sometimes yung pangalan ay inihahayag doon. At let me quote na lang po itong verse, ilang point lang po ito, and then mabilis lang po. Sa verse 1, tingnan po natin sa chapter 1, verse 1, tinukoy po ang ating Diyos dito bilang creator. Sabi sa Genesis 1:1, God, in the beginning, God created the heavens and the earth. So ang number 1 po rito, yung attributes of God in the book of Genesis, diyan pa lang sa number 1, makikita natin that God, pinapakita niya ang kanyang sarili as the creator. Ayan. So sa tinawag siyang creator, He is the God who creates. So makikita natin dito yung number 1, yung nakabungad na attributes ng ating Panginoon, yung character niya. He is our creator. Ito yung unang-una talaga, Kaya in Genesis ang pinili kong unahin. Dahil dito natin makikita yung in the beginning, God. Ibig sabihin sa simula't simula, nandun kagad ang Diyos. Hindi niya pinuprove yung kanyang existence, but He is defining who really God is. Ang sabi doon, in the beginning, God. In the beginning, nandun na ang God. So makikita natin dito that isa sa pangalan ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang attribute is, He is the God who creates. He is the God who creates. At alam niyo, meron pong binanggit dyan na 3 beses binanggit yung let there be. Let there be light. Let there be ganito. Let there be. Yan verse 3, verse 6, and verse 14. Ibig sabihin, only God can create something out of nothing. Kasi ang sabi niya, let there be light. So, saan kinuha yung light?
out of nothing at nagkaroon ng light. So dyan pa lang po sa number 1, we could see our God who creates. Yan ang isa po sa attributes or character ng ating Diyos. He is the God who creates. Ibig sabihin, ang mundong ating ginagalawan ay may pinagmulan talaga. At ang simula nito ay sa Diyos. In the beginning, God. Pangalawa, dyan po sa verse 22 and 28, chapter 1 and verse 22, ito po ang sabi. Another quality of God, another character niya as, ang sabi doon, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the, tatakpan ng picture, and let fowl multiply in this. So ano pong point dito? Ang point dito is that He is the God who blesses. One of the character ng God o ni Lord na pinapakita sa atin, He is the God who blesses. Yung salitang blesses dito o yung salitang bless ay napakalawak na salita sa Hebrew dahil marami siyang pwedeng gamit sa kanilang lingwahe. Pero at this particular verse, pinapakita dito that the word bless here is, it means to flourish and to develop. The word bless po dito is to flourish and to develop. Kaya kung titingnan natin, babalikan yung verse 22 and verse 28, ang kasunod doon na binabanggit is multiply. Ang sabi sa 22, multiply yung mga tao. Ang sabi sa 28, yung mga hayop, yung mga kinreate niya mga hayop. Ang sabi doon, multiply and replenish the earth. Kaya yung word na blesses dito is confined to a particular word dito, to flourish and to develop. Iyon po yung sinasabi ron. Kaya with that number 2 na makikita nating character of God is He is the God who blesses. Siya yung Diyos na nagpapala. Pangatlo ay ito po, no, sa 1:26, basahin lang po natin, Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image after the likeness and let them have the dominion. I-summarize ko na lang po. Ang point dito is that God who placed His image in man. Ayan. He is the God who placed His image in man. Itong karakter na ito ng Diyos ay isa sa mga bagay na nakakamangha sa tao. Because of all His creation, of all His vast creation, tumingala ka lang sa langit, tingnan mo lang yung lawak ng creation ng God. Tingnan mo lang yung sa langit, yung sinasabi nilang mayroon pang mga Milky Way doon sa taas ay just imagine yung lawak ng creation niya, and yet sa tao niya lang binigay yung image ng Creator. Ibig sabihin, sa tao niya lang ibinigay yung kanyang image. So ito pong image na ito is none other than yung moral image o yung moral attributes na tinatawag natin. In all His creation, ibig sabihin, tayong mga tao na kung saan nilagay niya yung kanyang image is in all His creation, ano ba tawag doon? Yung we become the masterpiece of all creation. Kaya nga po ang diablo ay talagang pilit niyang winawasak itong masterpiece na ito. At tayo po yung tinutukoy ditong masterpiece dito. Because tayo lang po ang binigyan, at sa tao lang po ibinigay yung imahe na ito. Sa tao lang. In all His creation, sa tao lang. At yung ibang nakikita natin, na ibang creation like sa aso, sa mammals na iba, it seems na parang may mga isip sila, parang may mga instinct na sinasabi, pero iba pa rin talaga yung ibinigay ng Diyos sa tao. So, we have this privilege na hindi ibinigay sa iba. Ano po? At kahit sa anghel, ang anghel po ay tinawag din silang mga sons of God, pero
Iba yung pagkakagawa sa kanila. Sa tao lang po talaga inilagay yung moral attribute o yun na yung kanyang imahen bilang Diyos ay inilagay po sa atin bilang tao. So this is one of the way na makikita natin kung sino ang Diyos sa atin. And then next, ang sabi rin sa verse 29, ating isa-isa ko lang po yung talata natin. Verse 29. Ang sabi doon, and God said, behold, I have given every herb bearing. Teka, ano ko lang ito, hindi ko makita. Ayun. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth. Every tree which is the fruit of tree yielding seed to you it shall be for meat. At yung pang-ilbang mga verse dyan hanggang sa 30. And to every beast of the earth, and to every fowl of the earth, to everything that creepeth upon the earth therein, I have given every herb for meat. So dyan po ay kung ating makikita yung isa sa attribute o character ni Lord dito is tinutukoy dito ang God. He is the God of provision. He is the God of provision. At ang isang nakakamangha dito sa mga bagay na ginawa ng Diyos, inuna niya muna with all His creation, bago lalangin ng tao, inuna niya muna yung kailangan ng tao. Inuna niya muna yung earth, yung sun, the moon, yung trees, yung mountain, lahat ng mga nauna pang nilalang ng Diyos, yung mga hayop sa atin. And then after yung mga bagay na ito na nakaredy na, then comes, nilalang niya tayo. Nilalang niya si Adam and Eve. Bakit po? Kasi God is a God of provision. At dyan pa lang makikita natin the book of Genesis na pinapakita what kind of God is He. He is a God of provision. At meron akong isang narinigan na pastor, ang sabi niya, yung salita daw provision, ito na ay galing sa word na pro means before and vision is to see. Ayan. Kaya ang ibig sabihin ng provision ay bago pa man ang tao ay lalangin, nakita niya na yung kailangan mo. Nakita niya na yung ating pangangailangan. Kaya before even the creation of man, talagang nilagay na kagad yung provision because He sees your needs. Nakita niya kagad, beforehand, He sees your needs. O kaya, God sees your needs beforehand. Kaya yun yung isang nakasulat ko riyan. Ang Diyos ay nakikita niya yung ating mga needs bago pa man. Bago pa man ang mga bagay na yon, ay God sees your need beforehand. Ano itong mga needs na ito na ibinigay po dyan sa book of Genesis bago para na pinakita niya sa kay Adam and Eve sa chapter 2 verse 8. Ano yun? Man placed in garden. Ayan. Basahin nga natin yung verse 8 sandali. Atras ka lang konti. Verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. Notice yung ginawa, sinabi rito, that the Lord God planted a garden. Talagang naghanda si Lord ng isang garden. And by the way, yung pong garden dito, ang definition niya is it's a gated garden. It's a gated place. Ibig sabihin, ito pong halaman ng ito is protected by a gate. Kasi yun ang meaning niya sa original word na sinasabi rito is a gated location. Talagang merong mga tawag dito mga harang o merong wall of protection. And then ang sabi rito, and there He put the man whom He formed. Kaya dyan makikita natin yung character ni Lord na He will
He will place you in a place na safe. He will place you in a safe na secured. He will put you in a place na you are protected. Kaya dyan sa verse 8 na yun, makikita natin that man is placed in the garden and it is a place of protection. It is a place where God Himself ay lumalakad na kasama ni Adam and Eve. So that was the another provision. Ano ba ang other provision niya? Chapter 2, verse 10, nagbigay siya ng river. Ayan, hindi na natin babasahin yan. Then, chapter 2, verse 11 and 12. Nagbigay siya ng gold. Ayan, the gold that of that land is good. There is bdellium and onyx. Yan pong bdellium na yan, sa ibang mga nag-aaral, sinasabi nila ay, this is pearl. And then yung onyx stone, ang sabi nila ay, yun yung mga precious stone na yung tinatawag na marble. Kaya mayroong nag-iisip dito na sinasabi nila na yung Philippines daw is the land of Ophir. Na ito raw yung tinutukoy. Pero kung ano man po yun, ay hindi natin talaga alam. Pero look at the provision na ibinigay ni Lord. Just mentioning those provision in these verses, makikita natin that God is a God of provision na ibinigay niya dito. And even sa verse 11 and 12, yan nga po, yung gold, yung pearl, yung onyx stone, wala din sa verse 11 and verse 12. Okay, another attributes po, at maiksi lang po itong aking chapter 2 verse 16. Let me read po yung chapter 2 verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou may freely eat. Notice niyo po, no? Yung sa sinabing nauna, and the Lord God commanded the man. So, pinapakita rito ng Bible that God is supreme sa tao. Kaya nga ang tao ay tinawag na created being at ang Diyos ay tinawag na supreme being kasi God gives the commandment and we take the order and we just obey the command. Kaya pinapakita rito yung order of authority. Yung order of authority. Andyan pa lang pinakita ni Lord that God is a commanding God. He is the God who command. Ayan po sinabi sa verse 6. God is a commanding God. Kaya nga po, napakahalagang malaman natin to kasi ang tao po, tayo po ay nabubuhay ng nasarilis. Ibig sabihin, may mga guidelines ang Bible na ibinigay sa atin na yung dapat nating lakaran. And the reason meron tayong Biblia is for us na ito po ay gabay sa ating lakad bilang mga Kristiyano. At yung aking outline ay medyo And then sa verse 16, ewan ko nariyan dito. Verse 16, chapter 2, verse 16. Ayan, and the Lord God commanded the man, okay, of every tree of the garden thou may freely eat. Verse 17. Then sa verse 17, ang gulo, no? Natitindihan nyo ba? Okay, ito, teka. But of the tree of the knowledge of God, of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou shalt eat thereof, thou shalt surely die. Ang point ko lang dito po na gustong maibigay is that God, He is the God who gives us the freedom of choice. Nariyan ba yan? He is the God who gives us the freedom of choice. Binigyan tayo ng pagpili. At notice yung binanggit kanina na you may freely eat. Nandun yung salitang freely eat. Sa lahat ng mga halamang ito na nilikha ko, you may freely eat. God gives us the freedom of choice na pumili riyan. Pero tandaan po natin, God is also a God of boundaries and limitation.
Bakit po? Kasi sa verse 17, tingnan niyo po. Balik tayo sa 17. Sa verse 17 po, ang sabi, "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." Yung salitang you may freely eat, but, yung salitang but, God is giving a boundary na kung saan ito lang yung po pwede nating galawan. Ito lang yung pwede mong lakaran. Ito lang yung po pwede mong tawag dito na ito lang yung limitation mo. Sabi ron, but thou shalt not eat of it. Our God is a God of boundaries and limitation. Nariyan ba yan? Okay, andyan sa number 8. Our God is a God of boundaries and limitation. Nang sabi ron, but thou shalt not eat of it. All freedom has boundary. Ayan, tayo pong lahat ay may kalayaan, pero yung kalayaan natin ay meron pong tinatawag tayong boundary. Okay? Bigyan ko po kayong halimbawa. Yung birds in the air, yung mga ibon sa himpapawid, they could freely fly in heaven and the space. Talagang kaya nilang, they could freely do it kasi yun yung kanilang attribute, yung kanilang character, pero they are limited to water. Hindi sila pwede sa tubig. Like yung mga mammals in the land. Akin na dyan ba yun? Yung mammals in the land, they are free to roam around kung saan man nila gustong magpunta sa lupa, pero they could not fly kasi di yun ang kanilang attributes. At maging yung mga heavenly bodies, meron silang boundaries na they follow the orbit na inilagay ng Diyos sa kanila, like yung sun, yung moon. It has their own limitation, and even man, ito po sa huli, man has some limitation na ibinigay po sa atin. So, ibig po sabihin ay tayo po bilang mga tao ay inilagay po ng Diyos sa limitation. Yung po sinasabi nilang freedom, ito lang kasulat. There's no such thing as freedom without boundaries. At maraming mga Christian ngayon at hindi lang Christian, yung mga kahit hindi Kristiyano, ay bigyan mo sila ng kalayaan. Akala nila lahat, pag sinabing freedom, they can do all things. Hindi po. Ang akala ng iba, pag sinabing freedom, ay meron kang kalayaan na gawin ang lahat without limitation. Hindi po. There's no such thing as freedom without boundaries. At dito po ako bibigyan ng conclusion lang dito sa huli. Sa huli, Sister Riano. Alam niyo po ba that the main idea of sin is stepping out of bounds o yung limiting line. At makikita natin yan sa Bible po when God said that you could freely eat. So, yun po yung freedom. At yung boundary ay sinabi doon na itong tree na ito, you should not eat. So, naglagay ang Diyos ng boundary doon, na kapag lumagpas tayo doon sa boundary na yun, doon po natin makikita yung definition ng sin. Kaya nga, itong si Adam and Eve, when they ate of that fruit, ay umalis sila doon sa boundary na kung saan inilagay sila ng Diyos. And they go beyond the limitation na ibinigay po sa tao. At alam naman po natin yung definition ng sin, ang sabi nila ay sala or sala o kasalanan. It means to miss a mark or you miss a mark. Ibig sabihin na miss mo yung marka na kung saan you are limited. You should not go beyond the line. Parang yung naglalaro po sa basketball, parang yung stepping in the line, when you go out of bound ka, ay binibigay sa kabila yung bola. The exact definition of sin, that's why ito pong si Adam and Eve,
ay nagkasala po sila because they step out of the bound na yung limitation na inilagay po sa kanila. They trespass. Ayan. Kaya nga, pagka isang bahay may bakod at pinasok mo, trespassing ang tawag doon. Bakit po? Kasi you step out of the bounds. Ibig sabihin, nag-step ka within, sinira mo yung boundary mo, you go out from your boundary to trespass another space o yung boundary. Kaya with all this, with all this na mga binabanggit ko po rito, makikita natin yung dealing ni Lord sa atin bilang mga creation niya o tao. And let me summarize lang po. Pinakita rito sa chapter 1 and 2 that He is the God who creates, He is the God who blesses, He is the God who places image in man, He is a God of provision, He is a God who commands. Ibig sabihin, He is the authority. He is the God who gives freedom sa atin. And He is also the God who set boundaries and limitations sa atin na may mga bagay na hindi natin pwedeng gawin. And sinasabi rito ang lahat na ito na yung character ni Lord and one of His attributes or several of His attributes ay pinakita po dito po sa atin. Amen po ba yan? Naintindihan ba natin? O masyado bang ang aking topic masyadong So with this po ay makikita natin, let me conclude, ang sabi ni Paul, I want to know Christ. I want to know yung makilala ko siya sa mas malalim pang pagkakilala. At sa mga pagkakilala ko na yan ay makikita ko yung bagay na kagandahang loob na ginawa niya sa atin. And let me close po dito. Sobra na ba ako sa oras? And let me close po dito. The reason why he wanted to know Christ ay yung sinabi sa Philippians 3:9. Ang sabi niya, I am found with Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness of God by faith. Ang isa sa nagtulak sa kanya para kilalanin pa niyang mas malalim si Kristo ay yung katuwirang ibinilang sa kanya. Hindi makapaniwala si Pablo na ituturing siyang matuwid sa kabila ng mga bagay na ginawa niya sa Kristyanismo nung pinipersecute niya sa church. Sa kabila ng mga bagay na ginawa niya sa simbahan ng Panginoon, and still, ibinilang siyang matuwid ng Diyos na kahit hindi siya gumawa ng anumang mabuti sa Kristyanismo. At sa kasunod na verse na ito, yung verse 10, ang sabi niya, that I may know Him. Gusto ko siyang makilala. Kasi napakadakilang bagay yung ginawa niya sa akin that He imputed His righteousness, yung ibinilang niyang matuwid, yung kahit ako'y hindi nakagawa ng mabuting bagay, and yet, binilang akong matuwid. I want to know Him. I want to know Him personally. I want to know Him mas close pa. Gusto kong makilala ang Kristong ito and the power of His resurrection. Kaya, kapatid, naway naging pagpapala po sa atin ang maikli kong Bible study po natin. Let's pray po at manalangin po tayo. Ama, salamat po. Tulungan po kami na makilala ka pa ng mas malalim pang pagkakilala na nakita po namin yung mga bagay na ginawa mo sa buhay po namin. Like Paul, nakita niya how you imputed yung katuwiran na sa kanyang buhay wala siyang nagawang matuwid kung hindi i-persecute ang church mo, and yet ibinilang mo siyang matuwid. And that's the reason why He wanted to know you more, na yung biyaya na kahit hindi kami deserving, minahal mo kami,
pinagkaloob mo ang iyong mga pagpapala. Salamat po, Ama. Tulungan mo kami na maunawaan pa ang iyong mga salita. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen po. Yeah. Amen. Yeah. Parang marinig ko. Hindi ko manilig. Your eyes stir up within me, Christ, that I want to know. Ayun. Yeah. Napakaganda awitin. Kayo po,